about to be ready. No? So we will give you a message. So today is, of course, our brothers in the Lord. Today we'll give him his great testimony. She can speak Nihongo? Nihongo, English? Yeah. Really honto? Oh. 今日はね、自分のテスティモニーが今日はしますからね。そう聞いてください。自分の命。古いと新しいの人生が今ね、紹介します。はい、Tagalog ba? Oh, praise God! 3つの言葉ができますよね。すごいですね。素晴らしい。素晴らしい。ひとみさん。So you're very much welcome here. 英語もできますよね。すごい。So today, so are you ready to hear the life of our brother? So let us welcome, let us be here, no? And let us call our brother Randy Panares. Amen. Let's give a big clap for the Lord. Amen. Good afternoon sa inyo lahat. And today I will speak Tagalog, but don't worry, Brother Edwin, we have English translation. Okay? So parang hindi magkabulbul yung tila ko. Okay, so this is my, I think second time testimony. And the first time was 2018. So how many years? 6 years na nakakaraan. So lahat ng mga nakarinig ng testimony ko, wala na rito sa simbahan. Right? Kami na lang ni Pastor at Pastora ang natira. So lahat na nandito, bago niyo pa lang ito maririnig. After ng pandemic, ano? After ng pandemic. Right. Okay. Slide please. So sa Pilipinas, lumaki ako, 4 kami magkakapatid. And ate ko, then babae ulit, tas lalaki. Ay, ako pala yun, tapos bunso. Okay? So, lumaki kami sa isang bahay, and then ang tatay ko, jeepney driver sa Pilipinas. And yung mother ko naman, sa bahay lang. But on yung father side ko, may kaya sila. But nung nag-start sila ng mother ko, parang nag-start sila sa scratch, zero. So, walang tumulong sa kanila. Then, ang buhay sa Pilipinas, hindi madali. Actually, mahirap siya. No? Pero, yung parents ko, may kaya naman, pero walang tumulong sa kanila. Kasi nga, nagsimula sila ng bata sila, so parang hinayaan sila ng mga magulang nila na magsimula kayo from the scratch. And then, naalala ko nung araw, nung nasa Pilipinas kami, kumakain ako ng kanin na may asukal. Naranasan niyo ba yun? Oo. Nung araw, uso yun. Kanin na may asukal na mainit. At saka champurado. Lagi kami kumakain nun. So, uso-uso yun nung araw ng bata ka. Then, so nung araw na ang tatay ko nag-jeepney driver, ako yung katabi ng tatay ko nagbibigay ng sukle sa likod. Kaya alam ko yung hirap na ibibigay ng sukle, nagkamali ka, mapapatuwang ka pa, at yung hirap talaga ng buhay. Pero sa totoo lang, ang hirap ng buhay sa Pilipinas ay nakadepende sa tao. Pag gusto mo kumita ng malaking pera at maging masaya ang buhay mo, masarap, magtrabaho ka ng gusto. Pag gusto mo naman medyo mahirap ang buhay mo, edi sakto lang ang pagtatrabaho mo. So life is better for the hardworking person, pero masyadong difficult sa mga tamad na tao. Okay? So, ang tatay ko is an aktivista. Alam niyo yung aktivista? Yung panahon ni Marcos, nagra-rally. So tatay ko yung nauuna sa linya. Okay? At nagsasalita about Marcos. And then, ayaw niyang magtrabaho sa isang kumpanya kasi gusto niya, siya yung employer, parang gano'n, siya yung masusunod. Ayaw niyang namamasukan. Okay? And then, yung mga magulang ko nakapagtapos ng psychology sa Lyceum of the Philippines.
So alam niyo naman, pag ang tao nakapagtapos ng psychology, napakahirap kausap. It means, masyadong matalino. Ang tatay ko, napakatalino. Kumbaga, ang tatay ko, literal na sinasabi nilang nagsunog ng libro. Ay, nagsunog ng kilay. Ang kilay. Ibig sabihin, napakarami binasang libro. Pero ang mother ko, nanay. Ang nanay ko parang typical na estudyante na pumasok sa school, gumawa ng assignment, pumasok everyday, nakapasa. Parang ganun. Pero ang tatay ko, laging nasa library, parang ganun. So, baliktad sila. So, sa pakikipag-usap sa magulang, napakahirap, lalo na pagka dumadating sa point na matigas ang ulo ko, papagalitan ako ng tatay ko, pauupuin ako sa harap ng lamesa. So, kailangan nakagalong ka nung araw. So, pag kinausap ako ng tatay ko, sasabihin, bakit mo ginawa yan? Anong dahilan? Dinimbang mo ba ang mga bagay-bagay? Ganon. Nang pumasok yan sa iyong conscious mind, naisip ba ng subconscious mind mo kung anong ginawa mo? Ganon. Umuhugot ng mga terminology sa mga libro mo nabasa. Kaya, ang gagawin ko na lang yun, hingi ka na ng pasensya para matapos ang usapan. Okay? So, gumahang yung buhay namin ng nanay ko ay nagtrabaho sa isang government agency. So, yun yung tinatawag na PCGG noong araw. PCGG stands for Presidential Commission on Good Government, on which ginawa yun ni Cory Aquino para dun sa mga assets na, kay Marcos noong araw. And then, on the other hand, ang tatay ko naman ay, what do you call this? Yung victim ng Marcos regime. So, isa siya sa tinatawag na claimants 1081. 1081 means 1081 na naabuso ng panahon ni Marcos. So, yan, baka maiyak ako yung bagay. so yung tatay ko kasama sa mga nato-torture nung araw. Kasi nga talagang siya, aktivista talaga eh. Ngayon, na-recruit ng tatay ko yung kapatid kong babae. Okay, so, kaya lang hindi sila nagkasundo kasi ayaw ng tatay ko na yung kapatid kong babae magrarally. Kasi nung araw, ang mga military, pag hinuli ka, ikukulong ka, and hindi ko naman sinasabing lahat, pero minsan, nare-rape pa. Minsan, nawawala na, minsan, hindi mo na nakikita. So, pinagalitan ng father ko, ang sister ko, matigas ang ulo ng kapatid ko. And that time, syempre, kampi-kampihan kami sa bahay. So, yung ako, sister ko, at saka yung bunso, lumipat kami ng bahay. Tumira kami sa ibang bahay, nangupahan kami. And, hindi kami pinigilan ng tatay ko, kasi tatay ko matigas din ang puso niya. Okay? So, ang nangyari nun, ang sarap pala ng walang magulang sa tabi mo. Yung walang nagbabantay sa'yo, yung walang nagagalit sa'yo. Kaya nung panahon na nag-aaral ako ng kolehiyo sa Pasig, after ko mag-aral, yung bahay namin, wala yung kapatid ko, nasa trabaho, ginagawa kong club. Alam mo yung sasarado ko yung kortina, papatayin ko yung ilaw, tapos yung mga yung ilaw. Tapos lahat ng alcohol nandyan. Party. You know? Then, bago dumating ang kapatid ko na alas 6 ng gabi, ligpit lahat. Ganun kabilis. Okay? So yung kapatid ko, napakabait niya. Siya yung naging pangalawang magulang namin. Ang kapatid ko. At good provider. And nag-engage kami sa maraming business ng kapatid ko babae. And then, when I was 19, first year college ako noon. So, nagkaroon ako ng unang anak, si Jay, na na-meet nyo last time. And hindi ako makapag-afford na makapag-aral dahil that time, pinatigil na ako ng tatay ko pag-aralin. Kasi matigas daw ulo ko. So that was the time na I started working in McDonald's. Sa Central Park, kung alam niyo, tapat ng Shangri-La. Trabaho ko sa McDonald's, ang hirap ng buhay. Pinaglalampaso ko, naglilinis ako ng CR. Ang hirap. Sabi ko, gusto kong magtrabaho ng nakapolo with necktie. Manager, ganyan. So, nung napunta ako ng Mega Mall, meron pala itong hiring. Smart Assistant, ang tawag doon. Smart Assistant, nakapolo ka, naka-necktie. And you will be in charge in hosting a party. Alam niyo yan, yung pagpunta ka ng Jollibee, pwede ka may birthday party, ikaw yung mag-host. Parang ganon. So, nung napunta ako sa Jollibee, na-involve ako sa ganon,
Mga isang beses lang, dalawang beses ko lang ginawa. After nun, taga-deliver na pala ako ng pagkain sa Mega Mall. Ang Mega Mall nakahati sa B and A. So nasa A kami. Pag may mag-order ng hamburger sa B, i-deliver ko. So naging taga-deliver pala ako noong that time. Pero nakapolo ko at naka-necktie. So yung feeling, okay na. Kesa naman nung naglalampaso ko ng araw, di ba? Much better, right? And then, after no, may nakausap ako, ang sabi niya sa akin, magaling ka na magsalita, magaling ka mag-ahente. Dito ka na lang magtrabaho sa amin. So nagtrabaho ako nun sa furniture shop. After working in Jollibee for maybe 2 months, nagtrabaho na ako sa furniture shop as a salesman. Kaya naging ahente na ako noon ever since. And then, balik ako sa school, aral, then balik na naman ako sa trabaho, tapos balik ulit sa school. Actually, ilang taon na ako bago nakagraduate. 36 years old. Tanda ko na, di ba? 36. Kasi tinapos ko ang pag-aaral ko, sabi ko, kahit na matanda na ako, tatapusin ko ang pag-aaral ko. At least meron man ako may pagmamalaki. Kaya yung isang kilalang family sa Pasig, siya ang apelido. Mula doon sa bunso hanggang sa panganay, siguro 7 sila, naabutan ko lahat yun. Oo. Mula doon sa panganay, nakagraduate, sumunod yung pangalawa, hanggang sa pinakapunso, naging tropa ko lahat, yung kaibigan ko. Kasi nga, sa tagal ko nag-aral sa kolehiyo. Dahil kukuha lang ako ng ilang subjects, then trabaho. Tapos, balik ako pag nakaipon, then trabaho. Okay? Then, after nun, nakakilala ako ng isang babae, and sabi ko, gusto ko na magpakasal. At nagkaroon ako ng anak na babae, na ang pangalan ay si Mika, si Gabi. Tapos, that time, ang buhay na sa Pilipinas, yung medyo sakto-sakto lang, eh ang gusto ko, makapag-abroad. That was the time na uso yung mga ARB, alam niyo yan? Yung Artist Recording Book. Nung gusto mo pumunta ng Japan, mag-a-apply ka, it's either a singer or a dancer. Yung mga cultural dancing ng araw. Yeah? That's the only way na makapunta ka ng Japan. So, singer or dancer, hip-hop or cultural dancer. Combo. Sabi ko, kakanta na lang ako. Ayan. Kakanta na lang ako. Kahit ayaw sa akin ng microphone. So that was the time na nag-apply ako, lagi ako hindi nakakapasa. Hindi na naman ako nakapasa. Tapos nung last time, dapat makakapasa na ako kasi sa lahat ng applicants, siguro mga 40 na babae, nag-iisa lang ako lalaki. Sabi ko, Lord, eto na yun. So makakapasa na ako. So, kinanta ko ng Skyline Pigeon. Oo. And yung time na yun, ang judge pa nun si Val Soto. Isa sa mga judge nun. Tapos, nung ina-announce na yung mga pangalan, hindi natawag ang pangalan ko. Sabi ko, bakit kaya? Yung pala yung huling batch na lang ng ARB. Kasi, merong issue nung araw na yung ARB for sale. Binibenta pala sa corruption, something like that. So naglaho na naman yung pangarap ko na makarating ng Japan. Hindi na nagtuloy. So, patuloy lang ako sa aking buhay. Then sabi ko, one day, sabi ko, makakarating pa rin ako ng Japan. Naniniwala ako na ang Japan para sa akin. Although sabi sa akin ng kaibigan ko, sabi ko, pupunta ako ng Japan. Sabi ng kaibigan ko, hindi ka makakarating ng Japan. Sabi sa akin, sabi ko, nilagay ko yun sa isip ko at sinabi ko sa sarili ko, makakarating ako ng Japan. And then, after nun, nag-work ako as a medical representative in Makati Medical Center. O syempre, ahente ako ng mga gamot, so marami ako nakilala. And then, meron ako nakilala ulit na nagkaroon ako ng anak. Okay? So yung gap is, si Russell is 28. Si Gabi, yung pangalawang anak ko is 23. May gap ng 5 years. So 23, tapos yung sumunod na anak ko, 15. So it means 8 years ako na bakante. Di ba? So siguro naman, pwede na ako magkaanak ulit. 8 years. Okay, so nagkaanak ulit ako noon. Pero alam niyo yung buhay ko nung that time, magkakaroon ako ng karelasyon. Pero after nun, failure ng failure. Because yung sarili ko, andun yung immaturity, andun yung walang pagmamahal sa relasyon, walang pagmamahal sa
sa naging anak ko. Kasi sarili ko lang iniisip ko nung that time. And that time sa akin, napakabilis na ng buhay mo. So nagkaroon na ako ng 3 anak at lumalaki na sila na hindi ko sila kasama. Because umuwi sila sa kanilang bahay, umuwi naman ako sa sarili kong bahay, sa magulang ko. Bumalik na kasi ako noong that time. And then, sabi ko, pupunta pa rin ako ng Japan. Tapos, nung one time, social media, uso pa ang Friendster. Nabutan yung Friendster? Yes. Friendster? Oh? Ano year yung Friendster? Oh, Friendster. What year? 2010. 2010? Friendster. Di ba? Alam na yung mga batch eh, no? Grade 10 ako, grade 6. Oo, gano'n. Ang Friendster, wala namang camera ng araw, diba? Chat lang. Oh, yun. So, sabi, nalaman ko, yung kaibigan ko nung high school, nasa Japan, as a trainee. Tapos, ang girlfriend daw niya, Chimama, na isang umisip. Hindi, uy, sabi ko, how are you? Sabi ko sa akin niya, ano ginagawa mo niya? Hindi, may tuwa. Tapos sabi niya, alam mo, brother, may papakilala ko sa'yo. Sabi niya, mama nang umisip. Sabi ko naman, oh, sabi ko, mama. Sabi niya gano'n. Oo, sabi niya, successful daw sa business, pero malungkot ang puso. Sabi niya gano'n. Kaya, at yan nangyari nun, nag-chat kami sa Friendster, tapos sabi sa akin ng girl, uwihan ka sa Pilipinas. After 4 days, inuwihan niya ako para ma-meet niya ako personally. Haba na yun. Sabi nga ni Princess, nung pinakwento ko ito, sabi niya, ang landi mo! At pagkatapos nun, long story short, naging kami, tapos nagkaroon kami ng anak. O, pang-apat. At least you're on track. Apat na. Okay? So, yeah. Hindi, 15, tapos ito 12. So, may gap naman na 3 years. Okay. So, ano nangyari no? Nagkaroon kami na. So, sabi niya, dadali niya kami sa Japan. Kasama yung bata. Magtatrabaho kami pareho para sa aming future. So, nakarating ako ng Japan, nagtrabaho. 3 weeks pa lang ako sa Japan. Sabi ko, gusto ko na magtrabaho. Alam mo yun, gusto ko na. First na job ko is Shimano. Paggawa ng mga bicycle parts. And then, nagtatrabaho siya nun sa gabi. Kasi dati siyang owner ng isang museum sa Minami. Mahirap ang buhay because I was working in the morning, tapos siya gabi. Uuwi siya ng 3 o'clock in the morning, gigising ako ng 6. Eh syempre, pag uwi niya, alam mo naman dito, sobrang tahimik. Balaglag lang isang kutsara, kala mo may bomba na sa sobrang tahimik, right? Magigising ka talaga. Tapos minsan, pagka nakain ng tequila, syempre, yung slide dito, makakalakas, magigising ka ngayon. So, ano nangyayari no? Nagtatrabaho ko, 3 hours pa lang ang tulog ko minsan. Alam mo yung ang hirap magtrabaho sa Shimano kasi yung bicycle parts, yung pampreno, nililiha namin yun eh. Eh pag minsan inaantok ka, pwede mahiwa yung daliri mo, yung kamay mo. So nag-resign ako nung that time, eh nagtrabaho ako sa Shinobu, yung mga bento. Nagluluto ako ng salmon naman. So walang problema, hindi mapuputol ang daliri. Puro ka doon na ng salmon ka. And then, mahirap pa rin ang buhay nun kasi tatrabaho pa rin siya sa gabi. 9 hours ang trabaho ko nun, 10 hours. Ang hirap ng kuya. Pero safe, at least, isda ang niluluto mo, walang makina. Pasok ko na ng pasok sa konveyor. Now, ito na ang interesting part. Naghahanap kami ng mag-aalaga ng anak namin. Ako, hindi ako in charge. So, yung naging wife ko dati. Dito pumasok sila Pastor Gabi, Pastor Dirisa. So, wala akong kalam-alam, may mag-aalaga daw ng anak namin. Mga ministry daw, galing sa simbahan. Ay, sa Pilipinas. Okay? Missionary. Yan. So, nung nakilala ko sila Pastora, nung kinuha ko na yung anak ko that time, kinuha ko na isang gabi. Si Pastora, alam mo naman, walang menu yan, nakangiti talaga eh, di ba? Si Pastor nasa likod lang. Ay, kamusta ka na? Ngayon, ito niya eh, mga missionary kami sa Pilipinas. Uy, yung anak mo, ang bait ha. Oo, nag-iPad lang yan. Pero minsan, iiyak. Gano'n. Tapos, sinuto ko na yung anak ko. Kasi hindi na kami nagkita. And, since alam ko na missionary sila,
Kada makikita ko sila sa malayo pa lang, may iwas na ako. Alam nila yan. Pag nakita ko, si Pastor, kilala ko lang at saka si Pastora ni Lisa eh. Kakalit ako dito. Minsan, pag talagang no choice, magtatago ako sa ganun. Para lang maiwasan sila. Kasi alam kong mayayaya ako sa simbahan. Eh sabi ko nga, ayoko naman maging mabait pa. Sakto-sakto lang, parang gano'n. Then, nangyari, alam niyo si Lord talagang pag may paraan, gagawin niya talaga. So nag-apply at nag-ano ko, may sideline ako na mag-waiter ako. Tapos, nung nagbibihis na ako, paglabas ko, mayroong tumatawa ng malakas. So, Pastora ni Elizabeth, nandun. Sa event, no? Kay Boss Roy, yung araw. Naku, sabi ko, wala na akong lusot, waiter ako. So, kailangan napitan ko siya para mag-greet, mag-serve. Patay na. Sabi ko, hindi na ako makakalusot. Tapos, nung nakita ko si Pastora, saka si Pastor, hello po, ganyan. Ay, hindi ko pala yan, ganyan. Sabi ni Pastora, ito yung magic word niya. Tara, picture tayo. Doon nag-umpisa yun. Pag na-picturean ka, gitna, Pastora, na-picturean ako. Sabi ko, ito na yun. Kumbaga sa dokumento, nakahangko. Hindi na pwede maiba. And then after no, patuloy pa rin ang buhay ko. Sige, trabaho, struggle, hirap ng buhay. Dumating sa point na mawala na ako ng visa. Kasi maghihiwalay na kami nung ex-wife ko. And nung tinanggalan niya ako ng visa, supposedly dapat age okay na ako. 8 months na nasa immigration yung documents ko, pinulaw niya kasi naghiwalay kami. Tapos, ang nangyari noon, nung pinulaw niya yung mga documents, tapos naka-under sila sa akin sa insurance, okay, pinulaw din lahat. So ako na lang mag-isa. Sabay file ng annulment sa Pilipinas. Eh paano yung wala na akong trabaho, wala pa akong pera. Kailangan ko kumuha ng lawyer pa sa Pilipinas para ipagtanggol ko sarili ko. So paano yun? Tapos, nagdasal lang ako nung kay Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako, sabi ko. Pero kung hindi na para sa akin ang Japan, pauwi mo na ako, okay na. At least na-experience ko na, wala na akong magagawa kung ito yung will mo. Then, patuloy lang ko like waiting ako sa visa. So, nagpunta ako sa isang grocery store. Nakasalubong ko yung best friend ng ex-wife ko. Hindi namimili. Sabi ba naman nung best friend ng ex-wife, andito ka pa pala. Sarap sa akin. Alam mo, puti pinagpantig yung ano ko, yung tenga ka, hindi ako nainis. Kasi ang salita, imbis na, kamusta ka na? Gano'n. Sabi talaga, kamusta? Andito ka pa pala. Okay, gano'n. Nasa mind ko, hindi ako nakapag-react eh. Sasabihin ko sana, kala mo, mapauwi ako. Parang gano'n. Tapos, sige, patuloy lang. Tapos, since alam ko mapapauwi na ako, hindi ako nagbayad ng tax. Hindi ako nagbayad ng insurance. Hindi ako nagbayad ng NIMKI. Zero. Lahat yan, daming beef, kakapalo. Hindi ako nagbayad talaga. Sabi ko sa Japan, bahala kayo. Uuwi ako, iuwi ko lahat ng pera. Nagtrabaho ako ng dishwasher, dyan sa may kani. Doon sa may Doromboli, nag-uugas ako ng pinggan dyan. Nagtrabaho ko sa lab hotel. Nagtrabaho ko as ELT, English teacher. Okay, so ang dami ko trabaho, 3, 4. Nag-sideline pa ako minsan sa Gemba, sa construction. Isang araw lang, kasi sakit eh. Hindi ko kaya. Hindi para sa akin to. So, nagtrabaho ko, actually, I was working 15 to 18 hours a day. Para kung hinahabol yung pera. That time, ang Japan, hindi na uubos sa trabaho. Ikaw ang mapapagod. And then, parang nangyayari, wala lang. Trabaho, pera, tapos nawawala ko. Parang yung buhay ko empty. Parang, ang laki ng kulang, parang hindi mo maintindihan. So, ang nagiging solusyon ko ng that time, iinom ako kung saan-saan. Bibili ako sa family mart ng alak, iinom ako sa bahan, then kulong. Ganon naging buhay ko. Then, I realized, sabi ko, yung relationship ko, it's always a failure. Bakit? So, inanalyze ko, anong nangyayari? Bakit palaging failed? Mabait naman ako, parang gano'n. Mapagmahal naman ako. Tawag sa princess. So, bakit gano'n? Anong meron? Hanggang sa nare-realize ko na ang dali ko kasi mag-let go minsan. Minsan hindi ko
pinaglalaban. Minsan naman pinaglalaban ko kahit mali na. Pero bakit Lord? Bakit laging failure? Eh di, kami ni Pastor at sa Pastor, lagi kami nagkakakwentuhan yan. Sabi ko nga sa inyo, kami yung lagi nandito sa simbahan. Nawala na lahat ng tao, kami na lang natira. The 18, kami na lang yung natira. So alam nila ang buhay ko. Kung may pocketbook, ma'am, sila yung unang-unang merong kopya ng buhay ko. So sabi ko kay Pastor, Pastor, lagi naman kong failure na yung relationship ko. Lagi na lang akong ganito, ganyan. Meron pa nangyari na, alam mo, parang telenovela lang. May nangyaring instance na yung ex-girlfriend ko, nakita ko pa lumabas yung lalaki sa pintuan na. Dalawa sila. So, nakita ko sa iyo. So, yung ex-girlfriend ko, nakita ko lumabas siya sa bahay kasama ng lalaki. Di ba parang telenovela lang nangyayari yung gano'n? Pero nakita na actual ng mata ko. So, ang sakit ng gano'n, di ba? So, parang MMK yung buhay ko. And that was the time na tinawagan ko si Pastora nun eh. Nanginginig ako sa galit, sa inis. Hindi ko alam ano gagawin ko. Sabi ni Pastora nun, that time naman tinawagan kita. Kalma ka lang. Alis ka na dyan. Huwag kang gagawa ng kahit ano, umalis ka. So, mabigat yung gano'n. Kaya, sabi ko, yung gano'n pala yung feeling pag nahuli mo isang tao. Masakit, kumbaga. Sabi ko, bakit nangyayari sa akin to? Parang MMK ah. Tapos ako yung api, parang gano'n. Ang sakit. Kasi nakita mo talaga ng actual. Tapos tatakbo ka kasi ayaw mo ng commotion, ayaw mo ng problema. Hindi. Iniyak ko isang araw, tapos pinatawad ko. Tapos nagdasal ako kay Lord. Then sabi ko kay Pastor, bakit laging failure? Ito sinabi sa akin ni Pastor that time, na natatandaan ko pa until now. Sabi niya, brother, kasi ang pagmamahal, lagi mong hinahanap. Dapat yan hindi mo hinahanap. Kasi bakit? Kusa yan, ibibigay ni Lord sa'yo. At pag binigay yan ni Lord sa'yo, ang ibibigay niya sa'yo, yung the best. Sinabi sa akin ni Pastor yan. Eksaktong yan. Kaya yun, natandaan ko yun. And then, pagkatapos nun, pumunta na ako sa church, nakasama ko sila. 2 years. Walang punat yun, walang absent. Walang absent yun. Lahat yun. Check. Andito ako every Sunday. So, naging matibay ang aming relasyon nila Pastor and Pastora. Pagkatapos noon, nawawala na naman ako noon. Kasi pag nagkakaroon ako ng karelasyon, nawawala talaga ako sa simbahan. So, ito yung nakita ko sa social media ko, sa Instagram ko. Yung 2018. Nagsalita ako dito. 2018. Tapos, yung maraming pictures, yung Sister Remy nasa left, yun yung nag-introduce sa akin sa church. Then Sister Joy sa gitna, Sister Yu, si Sister Lynn ba yan? Brother August, yung asawa niya. Yung asawa niya, right? Yuri, yan. So, ayan yung mga batch namin dito. Ano po? So, pagkatapos niyan, nawala na naman ako sa simbahan. Come and go. Then, trabaho ko sa hotel. So, ito yung picture ko nung araw. Sa hotel. Ikaw ba yan? Oo, ako yan. 2019. Ako kasi yung klase ng tao na pag ginusto ko, nilalagay ko sa utak ko, sa puso ko. Pinagdadasal ko, ginagawa ko yung the best ko para magawa ko. That was 2019. Sabi ko, balang araw gusto ko maging manager. Balang araw ako hahawak ng hotel. Sabi ko, nilagay ko lang yung sa utak ko, 2019. Eh dumarating din yung time na, dahil napalipat-lipat ako ng bahay nung araw, ang sarap maging yung building administrator. Ano tawag doon? Kanina o yun, ibabantay sa baba ng building. Libre ang babahay noon. Ang sarap ng feeling dito sa Japan, no? Yung wala kang pinabayaran. Libre. Ganun. Sabi ko, balang araw magiging ganyan din ako. Yun yung mga pinangarap ko. Then, dumating yung opportunity. Naging cleaning manager ako ng 4 na building. May isang hapon na may girlfriend na Pilipina, pinakilala ko.
Sabi niya, itry mo nga itong linisin itong kwarto. So nilinis ko, nagustuhan. So hinire niya ako as a business, as a manager doon ng building, apat na property. Then ako na rin nag-hire ng sarili kong mga empleyado. So para ako merong manpower. Apat na building yon. So nagkaroon ako ng 15 tao na pinaiikot ko. At libre ang bahay ko. Nakatira ako sa hotel. Diba? Sa lobby mismo, may isang kwarto. So ako sa ng feeling na lahat sagot. Walang patayan ng aircon ko kasi libre. May internet ako, walang problema. Alam mo na kung anong pinaproblema ko that time? Magbabayad ako ng cellphone at saka kung ano kakainin ko. So, dumating sa point na na-reach ko yung peak ng career ko na nakahawak ako ng 4 na building. Siguro mga nasa 120 rooms yun. Ang dami nun. Sabi ko dati, tauhan lang ako, ngayon ako na nag-handle. Pumapasok sa akin ng pera, alam din ang pastora yan. Malaki pumapasok sa akin pera. And those were the times na hindi na ako nakakapunta ng simbahan. Lagi akong nasa club, nasa umise, nagiinom. Lagi ako namimili ng kung ano-ano. I start collecting toys, naging toy collector ako. So lagi ako nandyan sa Dendentang. At inuubos ko talaga yung pera. Kasi alam ko agad yung next month magkano yung papasok. Parang gano'n. Naubos ng ganyan yun. And then, stressful yung buhay. Lagi akong lasing, uuwi ako, magte-text lang sa akin yung mga staff, nakain na sila, gigising ako, ganun lang ang buhay ko. Masyadong empty, may kulang, hindi ko maintindihan. Then, 2 months later, after yung Sakura Fellowship, hindi pa ito eh. Ano yun? Yung, sige, ito na yan. So, nung Sakura, no, actually, bago ito, nawala yung isang slide. Nagpunta ako ng simbahan. Eto na, nasa likuran ako. Sabi ni Pastora, "Hi, brother! Si Princess pala." Ano, Pastora? Princess nandun. Nandun ako sa likuran. E di, pag sabi ni Princess pala, si brother Randy. Ganun lang. Alam mo yung sabi ko nga sa kanya, nung nakilala ko siya, walang spark. Totoo, walang spark. Kasi dati, ang ginagawa ko sa mga karelasyon ko, yung ako yung gumugusto eh. Ako yung nagpipilit, ako yung nagdidesisyon. Pero this time, kakaiba. Nung pinakilala sa akin ni Pastora si Princess, walang something. Princess, walang ganun. Spark, walang something na parang kilig, factor, wala. Tapos nung merong Sakura, outside fellowship, nandito lang ako lagi sa likod, kasi nagka-picture ako, Princess nandoon. So nung uwian na, si Brother Roshan, kasama ko sa train, si Princess nandoon. So sabi ko, tara, sabay na tayo. Sabay kami tatlo sa train. Ngayon, si Princess nag-i-English, kay Roshan, ang galing, Islam. Tapos malaman-laman ko, ano pala siya, head teacher siya sa international school. Sabi ko, ay, ang galing mag-English ko. Ay, para ako nagbobo dito. Tapos sabi ko sa kanya, kung saan ka pupunta? Naka-check-in siya dito sa main missionary. Because that was the time na naghahanap siya ng bahay sa Osaka. Because she came from Kobe. Nung nakilala siya ni Pastora. Sabi ko, sige, punta mo tayo sa Tenkaku. Ay, kasi doon yung malapit yung hotel ko eh. Igala kita ron, di ka ba nakakagala ron? Sabi ko sa kanya, sige, tara. Tapos karaoke tayo, ganyan. Tapos, punta kami doon, kain kami, kakakwento-kwentuhan kami. Then, ayan na yun, picture namin dalawa. Yung nakaitim ako nun, sa taas, parang kami na, no? Pero hindi pa kami yan. First picture namin. Kasi nung pinipicturean ko si Princess, tapos pipicturean din niya ako. Sabi ng babae na Haponesa, picturean ko kayong dalawa. Eh, yun. Tapos kumain kami, kami na. Okay? Yung sa left side, nandun si Brother Edwin saka si Princess. I think second time na nagkakilala kami niya. No? So, first time. Balo wala pa rin, walang something. Then, yung pupunta siya ng Osaka, sabi ko sa kanya, ihatid ko siya sa missionary.
Sabi niya, ayaw niya, huwag na. Then sabi niya, kailangan daw niya ng mga gamit sa bahay. Gusto niya all white, princess. Sabi ko, sige, tulungan kita. Sabi ko, hanapan kita ng mga gamit. Eh, sa tagal niya magdesisyon, kasi sobrang masyadong meticuloso siya. Nakakita ko ng isang furniture shop. Sabi ko, bilhin ko na ito lahat sa'yo. Sabi ko, ako nang bahala, ako nang mag-aabono para matapos ang problema mo. Ayaw niya. Ayaw pa rin niya. Hanggang sa one time, may sasakyan siya, tinawagan niya ako, kinuha namin yung mga gamit. So, tinulungan ko siya. And then, kumain kami nun sa labas, medyo nagpapakwit na ako sa kanya noon. Sabi ko sa kanya, ganito mga banatan ko sa kanya, mga banat ko. Hindi pa kami nito sakto-sakto lang. Sabi ko sa kanya, single ako nung that time, single siya noon. Single ka ba nun? Sabi ko sa kanya, uy, sabi ko, kasi magaling siya mag-drive. Ako, wala akong lisensya. Sabi ko, uy, let's travel together. Sabi ko sa kanya, kasi nagka-drive siya eh. Sabi ko, let's make memories. Sabi ko sa isip niya, nung nag-uusap kami, di ba nga tayo, gusto mo kami, kumala. Parang gano'n. So parang wala lang, gano'n. Hanggang sa umaalis kami, tapos in-stalk ko yung Facebook niya. Doon ko nalaman na, ang galing pala niya kumanta. Oh. Tapos nagigitara sa bamboo. Ay, sabi ko, talented naman to. Tapos nakita ko yung mga paintings. Ay, sabi ko, eto na to. Ganyan, ang galing. Walang kapintasan. Tapos, head teacher pa sa isang international school. Sabi ko, eto yun, Lord eh. Sabi ko, eto ba yung binibigay mo para sa akin? Parang gano'n. Ha? Tapos, ang nangyari nun, nagulat na lang ako nung magkasama kami sa bahay niya, sa Toyonaka. Nagdasal siya. Bago kami kumain. Hindi ko naman ginagawa yun. And normally, sa lahat ng mga naging karelasyon ko, walang ganun. Yung mag-pray ka bago kumain, bago matulog. Wala akong experience na ganun. So, nung kay Princess, nagulat ako. Hindi ako marunong magdasal. Sakto-sakto lang. Hanggang sa tinuruan niya ako. And then, nagpatuloy hanggang sa, minsan may mga pag-aaway kami na mga maliliit na bagay. And minsan hindi namin mapalagpas yung mga away namin minsan. Dahil nga kadalasan, pag nag-aaway kami, gusto ko may solusyon. Tinatanong ko siya, bakit ganyan, bakit ganito. Yung maliit na bagay minsan nagiging complicated. Kasi naging katwiran ko, pag maliit na bagay, kailangan ma-resolve ka agad habang maliit pa. Kasi ang malaki, isa side comment, bubusisiin. Oo, talagang kailangan, gusto ko tapusin yung maliit na bagay para hindi na lumaki. Dahil ang katwiran ko, ang malaking bagay nagsisimula sa maliit. So kung palalagpasin mo yung maliit na bagay, how much more paano yung malaki? Baka hindi mo kayanin. Anyway, so marami akong natutunan sa kanya. Nag-i-understanding ako kay Princess at sa mga nakakausap kong tao. Yung pasensya ko humaba. Kasi yun ang tinuturo niya sa akin na sinasabi niya na kaya binigyan tayo ng dalawang tenga para makinig ka at iisang bibig. Para makinig ka muna bago ka magsalita. Tinuruan niya ako maging kalma. Kasi minsan talaga, pag, like yung sa mga staff ko dati, pag nakikipag-usap ako, basic, pag halimbawa minsan kulang ng ganito, kaya pinaka-high blood talaga ako. Kasi trabaho kailangan excellent ka sa trabaho. 1 to 10 lang ito pinag-uusapan natin, hindi naman komplikado tapos hindi mo magawa. Naiinis ako sa ganun. Pero siyempre, sinasabi ni Princess, Steve, kailangan patience pa rin. So sabi nga niya, tinuro niya sa akin, it's not about what you say. It's how you deliver. Kasi ang isang bagay, pag gusto mong paintindi sa isang tao, pero kung paano mo i-deliver, galit ka, hindi maiintindihan ng tao yun. Ang maiintindihan niya, puso, emosyon. Hindi niya maiintindihan yung content ng sinasabi mo. Pero pag mahinahon ka, doon papasok sa isip niya yung sustansya ng sinasabi mo. Okay? So malapit ako matapos. Nung nakaraang taon, nawala yung business ko. 4 na buildings nawala. So totally, bumagsak ako nun.
Hindi ko maintindihan bakit. Dumating na si Princess sa akin, madaming pera, pero yung lifestyle ko, same pa rin nun. And same approach in life, same mindset. Yung pala si Princess, may pinagdadasal na sa akin. So, sabi niya kasi, malayo na ako kay Lord. At yung lifestyle ko, hindi naka-align sa Panginoon. And nakita niya kung paano ako kontrolin ng pera. Kasi pumapasok nga sa akin, malaking pera. Puro trabaho talaga ako. Puro trabaho. Kasi sabi ko, binigay sa akin ni Lord to eh. Kailangan pagyamanin ko. Ang naging problema lang is, hindi ko inalign yung sarili ko kay Lord. Kasi kinalimutan ko siya. At nadadamage na pala ako ng unti-unti. So, pinagdasal niya, sabi niya na, baguhin daw ni Lord yung buhay ko. Kung kinakailangan mawala ko, anong meron man ako, sabi niya, gawin mo Lord, para bumalik siya sa'yo. Sabi ko sa kanya, nagalit ako sa kanya noon. Sabi ko, bakit yun ang pinagdasal mo? Sabi ko sa kanya. Hindi sana kung tayo, marami tayong pera, mabibili ko mga gusto mo, may sasakyan tayo ngayon, may bahay tayo ngayon. Bakit sana pinagdasal mo later mo na muna? Kaya lang, hindi kasi ganun yun eh. Diba? So, may share siya sa akin verse, sabi niya, ayan, John 2:15 verse 17. Ayan. Sige, pakibasa niyo. Okay. So, napakabigat ang sinabi dyan, di ba? And, iba eh, yung alignment ko, hindi naging tama. Kaya, kinuha sa akin ni Lord kung ano man yung meron ako. And, I'm almost done. 5 slides na lang to. So, ito yung mga na-realize ko nung nangyari sa buhay ko to. Yung pera, kinontrol ako. Ang Panginoon hindi naging center ng buhay ko. Hindi ako nagdadasal noon. Kalimitan pag natutulog akong tulog ng diretsyo. So, tulungan ako ni Lord na maging humble. Okay? And I started praying. At nung nagdadasal na kami ni Princess, doon nagsimula yung parang naging intentional na yung pagdadasal ko. Nagdadasal ako para sa pamilya ko, pamilya ni Princess, mga kaibigan ko, kasamahan ko sa church. Even minsan yung kinahihinisan ko, pinagdadasal ko ba. So tinulungan niya ako magdasal, hanggang sa nasanay na kami ni Princess na naging kagawian namin yun. Na sabi ko, hindi ko ito naranasan sa mga past relationships ko. Pero si Princess, tinuro niya sa akin ito. So, dumating yung panahon na wala akong trabaho, wala akong pera, kailangan ko magbayad ng tax, kailangan ko magbayad ng NEMKIN, insurance, lahat. Kailangan ko mag-renew ng visa. So, 10 years na ako sa Japan, sabi ko gusto ko maging long term. Sabi ko, Lord, ibigay mo naman sa akin itong long term, matagal ko na itong pinapangarap. Dapat permanent ng ako eh, hindi mo pa binigay. Yung long term na lang, bilhin mo sa akin. Dumating ang sulat ng immigration, pinadala na ako sulat. Eh, pag pinadala ka ng envelope na brown, ibig sabihin, meron ka i-comply. Pag yung postcard, sabihin nung babayaran mo na lang. Naku, ito na ang haba. Kailangan ko rin magbayad ng insurance, ng NEMKI, ng lahat ng tax. So, yung ginawa ko na hindi ko pagbabayad ng ilang taon, naging pasaway ako sa Japan, binalikan ako ngayon ng immigration. Gusto mo maging long term, bayaran mo to. Siningil ako 800,000 niya. Hachijuma, siningil ako. Mabait pa rin sa akin si Lord kasi kahit nung wala na akong trabaho, meron akong nag-ipong pera galing ko sa business ko. Binayaran ko. Pero masama loob ko kasi, mahal na ba nito? Pero long term, sige, bigay ko na. Binayaran ko. Long term. Pero sa totoo lang, nung nag-apply ako noon, that time, kausap ko si pastor ng pastor, sabi sa akin doon sa information, naku, hindi ka pwede maging long term. Sabi niya, eh pag pinasa mo to, magkakaroon ka na ng bad record.
eh huwag mo na ipasa, hindi ka pa qualified. Sabi sa akin sa information sa immigration, o sa akin immigration. Sabi ko, okay lang po, basta ipasa niyo yan in English. Kasi naniniwala ako na hindi ako pababayaan ni Lord. At kung ano man yan, si Lord na ang bahala. Alam mo, naaprubahan ako. Samantala sabi niya, hindi, di ba? Kaya, yun lang yun. Tapos, sabi nga dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Alam mo, lahat, naalala ko, lahat pala ng request ko binibigay ni Lord halos. Lahat ng mga, alam mo yun, nandito ka na sa bingit ng ano, pero lahat, nakakaangat ako. Tinutulungan ako ni Lord. Kaya, Princess, naging kami, dumating sa amin si, next slide please, si Amara, aming baby. So, nag-uusap namin yung Princess, sino ka mukha? Princess na. Oh. Sabi ko sa kanya, masaya ako dahil yan. And sabi ko, kinakailangan, alam mo yun, kailangan i-correct ko yung mga pangyayari sa buhay ko. Sabi ko nga, pag nagsasabi si Pastor na, alam mo, anytime pwede na akong kuhanin ni Lord. Pag sinasabi ni Pastor yun, alam mo, pag sinasabi ni Pastor yun, sinasabi ko rin yun. Ako anytime pwede na rin ako kuhanin ni Lord. Okay lang sa akin. Kasi dumating sa point na lahat ng failures, tapos biglang, eto ang sarap ng feeling. Mas nakilala ko si Princess. Parang sabi ko, okay na Lord, eto na yun eh. Okay lang sa akin. Wala naman akong kailangan ng itagal pa sa mundo to. Kumbaga, masaya na ako. Pero alam mo, ayan. So, dahan-dahan ko siya lang, si Princess, pinapakilala ko sa anak ko. Ayan, nag-dinner kami. Yan yung ex-wife ko. Tapos, yan si Ralph, si Mika. Sabi ko, nung nakita ko tong picture, tingnan nyo naman si Princess, oh. Like, please, next slide. Nakita nyo si Princess sa kaliwa. Parang ilang na ilang sa akin. Pero, nakita nyo si Princess kung gaano siya ka-pure, gaano siya ka, parang, paano ba sasabihin? Yes, innocent. Tapos, ako, kumbaga, parang kinakailangan ayusin ko yung buhay ko, ayusin ko yung sarili ko. Parang ayaw ko tabihan, di mo. Pero kita mo naman yung sumunod na, di ba? O, kinikilig na siya. So sabi ko kay Lord, Lord, binago ko yung pagdadasal ko. Lord, huwag mo muna akong kuhanin. Sabi ko, baga. Kasi sabi ko, hindi pwede maiwan si Princess mag-isa eh. Tapos magkakaanak na kami. So, kawawa naman siya. Eh, madalas pa naman siyang madapa. Walang tutulong sa kanya. Parang gano'n. Saka, kailangan niya lagi na may alalay, may kasama sa buhay. So, and I guess, sabi ko sa kanya, ito na rin yung pagkakataon para baguhin ko yung mga pagkakamali ko sa buhay ko. Yung mga hindi ko na ituwid, na meron akong karelasyon, na hindi ko nagawa, na hindi ko naalagaan yung mga anak ko, na hindi lumaki sa akin. Sabi ko, eto na yun, sabi ko. Ito na yung pagkakataon para makorek ko yung mga pagkakamali. And para maipakita ko sa kanila yung pagmamahal ko bilang isang mabuting tao, mabuting asawa, mabuting tatay sa mga anak. And yun lang, I just hope na may natutunan kayo sa mga sinabi ko na bottom line, ang daming problema sa buong mundo. Napakadami hindi natatapos. Pero dapat lang kapit lang tayo kay Lord. Kasi kapag hindi ka nag-align kay Lord, kapag hindi mo sinunod yung gusto niya, kahit anong meron ka, kukuhanin ni Lord sa iyo yan. Pinaranas nga sa akin, pero sandali lang, tapos nawala. At syempre, gusto ko rin magpasalamat kay Pastor, dahil burin mo yung friendship namin ever since hanggang ngayon, kami pa rin. At yung pagpapasalamat ko, pray mo, from kay Lord, pinadaan kay Pastora si Princess. Nakilala mo sa COVID, dinala niya sa simbahan.
naging kami ni Princess. So, kung hindi dahil kay Pastora, hindi ko makikilala si Princess. Di ba? Kaya, laking pasasalamat ko kay Pastora, kay Pastor, dahil ever since sila na nag-guide sa akin. At importante na mayroong nag-guide sa inyo. Kasi hindi natin kakayanin, tayo lang. Kailangan magkaroon ka ng submission. Kailangan hindi mo iisipin ang kaya mo. Magpaka-humble ka kasi hindi mo kaya mag-isa. Yun lang. At maraming salamat sa inyo lahat. Grabe. It's a great testimony. You know. Palakpakan natin si Lord. We see what happened in the life of a person before and after. It's a great, amazing. God changed the life of the people or person. Become different. When you are different,